Magandang buhay po mga Cubs. Welcome back po sa aking channel, cubsfarming.tv. So more than a week na rin po ang nakalipas. Hindi na naman tayo nakapag-vlog, pero syempre sisikapin po natin na makapagbigay tayo ng tips sa mga napapanood po natin sa program ng Tati at sa mga experience na rin po namin sa paghihito. Ay i-share po natin yan sa mga iba pa na mga gustong mga maghito para makatulong po kahit paano sa mga videos na ito at maging tools para sa paninimula po ng business mo. So salamat po sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating programa at maraming salamat po. Shoutout din po pala kay Sir Bison at sa ating nagsusupply po ng fingerlings at sa inspired po natin na si Sir Romy na patuloy po ang pagde-develop na development po ng inyong pan. One time bibisitahin po natin yan pag natuloy po tayo ng bakasyon. So for today's video po, ayun po, i-update lang namin po kayo sa pan number 1 kung saan naalala nyo po yung mga hito na ito ay galing po sa pan number 3. So ito po yung video na ito mga Cubs. Ay makikita nyo, ayun nga, nakuha po natin sila nung kung naalala po nyo, August 4, 2023 at ngayon po is October 23 na. So bali naka 80 days na rin po magsimula po nang linagay natin sila. At syempre may mga days din po na linipat natin sila. So malapit na po sila mag 3 months. Ayan po. Medyo may mga malalaki na rin po. Saka marami na rin po yung mga na-harvest natin dito. Kulang-kulang po na sa 300 kg na. Every week po kasi nag-harvest. So may mga record po tayo niyan. Ipapakita po natin yan sa final harvest. Kasi marami pa rin po yung mga hito natin. Lalo na kapag weekend, malakas po talagang order. Minsan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 15 kg, marami po. May mga araw na malakas ang order po May mabilis po talagang lumaki minsan na hito, may mabagal. So ganun po talagang nature ng mga hito. Minsan hindi nakakakain yung mga iba. So ayun po yung mga karamihan po sa mga naghihito. Kahit sa earth pan yung mabilis lumaki, may nagkukulangan po talaga ng pagkain. So normal lang po yun. Ganun po talaga ang pagkukulture ng ito. At saka syempre sa sorting, so marami pong kailangan yung i-consider sa pag hindi po sabay-sabay yung paglalaki nila So medyo matagal po ang pag-harvest natin compare po sa mga naunang sa mga pag-aalaga natin ng hito minsan maabot po ng yung pag-aalaga po hindi na rin po maganda kapag umabot na ng 5 to 6 months. Nagiging matured na po yung mga hito So karamihan sa kanila hindi na lumalaki. Nag-i-stay na lang sila ng ganung size. Kahit na sa 5 buwan na sila, 6 na buwan, kung makikita nyo, yung size ng hito hindi ganun kalaki yan. Lalo na kapag babae yung mga hito, hindi na sila lumalaki, nababansot lang po talaga sila. So yun yung iniiwasan po natin. Kaya hanggat maaari, wag nating palampasin pa wag nating i-mature kagad yung mga hito ng sobrang tagal. Kasi nababansot na po sila. Ang nangyari nun, hindi naubos lang po yung pakain ng pakain, pero hindi sila lumalaki. So yun po yung iniiwasan natin. I-boost nyo dapat sa pakain. So napaka-importante po talaga niyan. Huwag natin tipirin sa pakain ang mga alagang hito. So ang mga na-consume na po natin dito na feeds, ito po yung type na feeds na pinapakain natin is yung grower po Kung naalala nyo po dun sa last update natin, yung unang buwan po nila nakaubos po ng 1 sako. Tapos nung pangalawang buwan, 2 sako. At ngayong pangatlong buwan na, wala pa actually, 80 days pa lang naka3 sako na po. Mabilis na po silang kumain. Mabilis na po yung kain po nila. Mabilis maubos yung feeds.
the same time meron pa tayong pinapakain ng iba, yung alternative po, no? Sabi ko lang po yun sa mga nakaraang video. So pag ganyang stage talaga sila, dyan yung time na kailangan i-boost nyo talaga. Huwag nyo titipirin sa pagkain, kailangan tamang busog, para iwas cannibalism, maiwasan, at para maiwasan din yung pagbansot. So yun po talaga yung iniwasan natin. So tandaan nyo po yun. Sa pag-harvest naman po ng hito, mas mainam po na meron kayong bakanting maliit na concrete pan, lalo na pag nagbibenta po kayo ng per kilo, ganyan. So doon lang po kayo maglalagay, mag-harvest lang kayo at least 3 times a week, one times a week, or 3 times, or kapag may order lang, hindi nyo lang lalagay, mag-stock lang kayo ng 10 kilo doon, sa isang araw. Kapag walang bumili, balik nyo lang din. So ganun lang po, para hindi magalaw po yung isang pan. Tapos mag-harvest lang po kayo doon sa grower na concrete pan, para hindi na maistorbo yung mga good size na ongoing pa yung paglaki po nila. So isa din po yun, no, sa nauudlot po yung paglaki ng mga hito, yung stress. Totoo po yun, nai-stress po ang hito, lalo na kapag ina-harvest nyo lagi, nai-stress po sila. Kaya po nai-stress, babagal po yung paglaki nila, hindi po sila nakakain ng gusto dahil lagi nyo nang hina-harvest. Kumbaga nai-istorbo po sila lagi. So yun po yung stress. Nawawala po sila ng ganang kumain, ganyan, nawawala na po yung appetite nila. So yun po yung, kasi kung lagi po kayo nag-harvest, so iwasan po natin yung pag-harvest sa hito po natin. Dapat meron lang kayong isang pan, for example sa amin may dalawa yung pan namin, tapos meron pa kaming extra na pangbenta na lagayan. Actually rep lang po yun na maliit. So nakakapaglagay po kami ng 15 kg, 10 kg doon. Tapos yung pan number 1, ito yung mga lumalaki. Kapag may lumaki doon, lilipat na namin sa pan number 2. So isa lang po yung pag nag-harvest kami, pan number 2 lang. Doon lang namin yung para pantay-pantay yung size nila sa kayong laki. So isang salok lang, yun na. Pwede na pong direct na ibenta, pwedeng mag-stock lang din kami. Kapag may pumunta doon sa bahay, may bibili po. So yun lang po yung kagandahan doon. So hindi magagalaw yung mga maliliit na hito dun sa pan number 1. So pag-usapan naman po natin, no, yung water management sa mga bagong dating na fingerlings, like yung 3-inch, 4-inch, and 5-inch. Usually ang water level po niyan nasa 30 cm yung water level po, no, lalo na kapag bagong dating po ang mga similya. Then after 2 weeks, magtaas na po kayo ng konting tubig. So pwede nyo nang gawin ng 70 cm or half meter. So wala pong problema yun, para hindi rin po mabigla ang fingerlings. So applicable din po ito sa earth pan, sa concrete pan, wala pong problema. Basta pag malilit pa po yung mga hito, wag masyado mataas po yung tubig. Then after 1 month, pwede na po kayo magtaas ng 1 meter. Kapag po kasi sobrang lalim naman, nabibigla po ang similya, no? Nalulusaw ang mga ito. Kaya dapat unti-unti ang pagtaas ng tubig. Napaka-importante po ng water management sa pagkukulture ng hito. So malaking tulong din po ito sa karamihan sa mga nagsiseminar din po. Pinapaliwanag po ito ng husto, lalo na sa mga water exchange. Pag luma na po kasi ang tubig sa pan, minsan matamlay po ang mga hito na kumain, no? Nawawala po sila ng appetite, dahil na rin po sa luma ang tubig. So nakakatulong po talagang pagpapalit ng tubig para ganado silang kumain. Yun po yung dahilan po, ano? So ngayon po mga Cubs, di pa rin po naubos ang mga hito natin, kaya di pa tayo makapagbigay ng final costing at profit.
So estimated po natin yan mga November 2023, katapusan po, dun, siguro mga first week po ng mga December, mga ganun. Mauubos na po lahat yan. Kasi nung kinuha po natin yan, may 4 inch, may 5 inch, maliliit po, no? Kahit paano, ano yung linagay natin ng August 4. Basta i-update namin po kayo sa next video, basta maubos po lahat. Sa mga nagtatanong din naman po sa mga fingerlings, i-message nyo po lang po kami sa FB page natin para maibigay po namin yung contact number ng kinukanan po namin ng Hito fingerlings. So, yung about doon po sa water management, so napakasimple lang din po nun. Mas maganda po kung mag-attend po kayo ng mga seminar, no? Napaka-importante po niyan. Dagdag din po ang kaalaman sa inyo. So, hanggang dito lang po yung video na ito. Sana nakatulong po ang simpleng update po na ito. At kung may mga gusto kayong i-topic, comment down below. At wag po kalimutang mag-attend sa mga Hito seminar. Ulitin ko ulit, meron po tayo sa YouTube, meron po sa BFAR, meron po sa Tati program. Dagdag din po sa kaalaman nyo, no? Lalo na kapag gusto nyo mag-business ng Hito. So nasa sa inyo po talaga yun. Lahat po tayo, iba't ibang sistema sa pagkukulture ng Hito. Pero merong traditional farming, meron na pong bago ngayon yung biofloc. So nasa sa inyo na po kung ano gagamitin yung sistema. Mayroong grass system, sa earth pan, yung the best talaga yung earth pan. Kung malaki po yung area nyo, napaka yun yung talaga yung pinaka the best. Pero nasa inyo rin po yung diskarte kung paano nyo papalakihin po yung mga Hito nyo. Basta kung may sistema po kayong gustong gayahin, wala pong problema. Basta importante po, maganda yung ani nyo, maganda yung pagpapalaki ng mga Hito nyo, masustansya, healthy. So yun po yung importante doon. At nakakatulong po tayo sa pangangailangan ng community natin, kasi nagkukulangan na po tayo ng food source, lalo na sa fish. Napaka-importante po yan. So yun po yung dahilan kaya nag-aquaculture po tayo ng pinopromote po natin yung aquaculture sa Pilipinas. So happy farming po mga Cubs, and see you po sa next video. Bye bye.